Ito, aabangan natin. Forthwith, kaagad-agad, nagparamdam na yung tandem ni na Senate President Tito Soto, President Pro Tempore Ping Lacson, at Majority Leader na si Mig Zubiri. Forthwith, dahil kaagad-agad, nag-take over sila sa Senado, tanggal ang mga Duterte senators, kasama si Senate President Escudero. Pati si Jinggoy, lahat ng mga sensitibong posisyon, lalo na po yung Blue Ribbon Committee. Tanggal si Marcoleta, si Ping Lacson na po ang Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee. Si Loren Legarda naman ang nag-take over sa Committee on Account na hawak ni Cayetano at Committee on Defense na hawak ni Jinggoy Estrada. Nakuha pa rin ni Loren Legarda ang Basic Education Committee. 3 committee kaagad na napakahalaga na kay Loren Legarda. Nakaalyado ni Soto at Lacson. Matinding committee yun. Committee on Account, yan ang may hawak ng pera ng Senado. Defense Committee at Basic Education. Pero yung Blue Ribbon, na nakakadalawang hearing lang si Marcoleta, tinanggal na sa kanya. At ngayon ang balita ko, ang magiging minority leader ay si Alan Cayetano. Ang magkapatid na Villar ay sumama kay Soto Lacson na dating na kay Escudero. Iniwan ang magkapatid na si Camille at Mark Villar, ito sina Escudero, sumama kay Soto at Lacson. Okay? Pati yung magkapatid na Tulpo, sumama rin kay Soto. Yung magkapatid na Cayetano naghiwalay. Si Pia Cayetano na kay Soto at yung si Alan ay minority. Yung magkapatid half-brother na Estrada at Ejercito, si Ejercito ay nasa grupo ni Soto. Opposition si Jinggoy Estrada. So ang solid na magkapatid na sumama sa pagbabago sa Senado ay Erwin at Rapi Tulfo. Camille at Villar, Amil at Mark Villar. Yun po yun. Kasi 4 ang magkakapatid dyan eh. Kapatiran. Yan ang nangyari. So ngayon, mas kaabang-abang. Ang forthwith, kaagad-agad na galaw ng pagbabago. Pero tiniyak po ni Senador Soto, Senate President, na kahit nagkaroon ng pagbabagong malawakan sa Senado, pipilitin niyang maganda ang relasyon sa lahat ng senador. Kasi ang misyon, vision ng Soto-Lacson tandem, ibalik ang nasirang imahe ng Senado. Dahil sa pamumulitika o kung ano man ang ginawa ng dating liderato under Escudero. Si Escudero, oposisyon na ngayon, pero hindi natin alam kung anong hawak niya. Hinubaran talaga siya. Yung forthwith sa lahat ng galaw at obligasyon ng Senado sa ilalim ng saligang batas, maramdaman natin sa Soto-Lacson tandem. Yung forthwith, kaagad-agad, binasura, binaliwala ng grupo nitong si Escudero at Villanueva Estrada nung sila ang naghahawak. So ganyan po ang Senado. Internal problem po. Internal po ang usapin ng pagpapalit ng liderato. Maganda sa Senado dahil nagpalit na ng liderato. May kaunting pag-asa tayo or may malaki tayong pag-asa. Kasi iba ang galaw ng Soto-Lacson tandem. Ang Kongreso ang nakapagtataka. Maraming congressman hawak sa liig. Kontrolado ni Speaker. Although akusasyon lang, pero kung meron delikadesa, dapat nagpapahinga, dapat naglilib, dapat iniiwan muna pansamantala ang pagiging speaker ni Romualdez. Walang personalan issue lang. Ang Speaker of the House ay number 4 sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Number 1, Presidente, Vice President, number 2, Senate President, number 3, nagbago na sa Senado. Bakit ang liderato ng number 4 hindi pa nagbabago? Hindi ko sinabing guilty si Speaker. Kaya lang kung meron delikadesa dito sa malawakang korupsyon na isinasangkot ang mga congressman na kaalyado niya noon at ngayon. At siya ay binanggit din ng pangalan, hindi ko sinabing totoo yun. Pero binanggit na.
delikadesa lang, Mr. Speaker. Baka pwedeng ibigay mo muna sa iba ang pagiging speaker para dahan-dahang makabalik ang nasisirang imahe ng Kongreso sa graft and corruption. Dahil public knowledge, maraming naniniwala, maaaring marami rin ang hindi, nasangkot ang mga congressman sa graft and corruption base sa nakita at nadinig na natin sa hearing na may kaugnayan sa volume ng pera, koneksyon ng gobyerno at mga kontraktor at politiko. Kayo-kayo yan. Lalo na dun sa insertion, exclusive sa inyo ang insertion. Kongreso at Senado ang gumagawa niyan at ang ilang tiwalit sa Executive Department. So in other words, hindi kontraktor, hindi sibilyan ang gumagawa ng insertion na pinagsisimulan ng anomalya sa budget. Kayo-kayo yun. So kung sa Senado, nagkaroon ng forthwith, kaagad-agad na pagpapalit ng liderato dahil sinasira ang imahe, nanindigan ng mga senador, ibalik ang magandang imahe ng institusyon, huwag tuluyang masira ang pangalan ng institusyon at ng mga senador, binago nila kaagad-agad, forthwith ang liderato. Bakit hindi magawa sa Kongreso? Kayong mga congressman, hindi ko sinabing guilty kayo, pero sirang-sira kayo dito sa isyong ito. Sinabi nga ni Vico Soto, Mayor ng Taguig, guilty ang mga congressman, guilty ang kontraktor, guilty rin ang mga senador dito sa anomalya at korupsyon ito. Di ba? Hindi kinakailangan kasuhan pa kayo at makarating sa husgado, although ibang prosesyon, trabaho yun ng Executive Department. Pero delikadesa, pangalagaan ng institusyon, isalba ang nasisirang pangalan ng Kongreso dahil sa pagkakasabit ng mga kongresista, bakit hindi pansamantalang bitawan nyo yan? Hindi naman sa inyo yan. Kayo ang Kongreso ay House of Representatives, House of the People ang mga congressman. Kayo ay kumakatawan lang sa taong bayan, hindi sa inyo ang Kongreso, hindi sa inyo ang inyong mga posisyon. Ang Speaker of the House, inihalal lang ng mga congressman, hindi yan inihalal ng taong bayan. So ano namang masama kung mag-leave? Anong masama kung pansamantamulang bitawan ang kapangyarihang ito at bigyan ng daan at ng huwag pagdudahang magamit ang koneksyon at impluensya para sa whitewash operation ng investigasyon. Delikadesa lang, Mr. Speaker. Walang personalan. Kung merong kanon, ipakita mo. Kung wala, yan ang hindi natin alam. Kung merong kanon o wala. Pero kailangan ipinapakita, hindi sa salita, dapat sa gawa. Kung nagawa, ulitin ko sa Senado, ang forthwith kaagad-agad na pagbabago, bakit hindi magagawa sa Kongreso? Ang Philippine Congress, isa lang yan. Upper and lower chamber. Mababa at mataas. Mababang kapulungan at mataas na kapulungan ng Senado. Pero sa ilalim ng saligang batas, Philippine Congress, iisa. Ay kung kaya ng mga senador ang kaagad-agad na pagbabago para isalba ang imahe, bakit hindi magagawa sa Kongreso? Mga congressman, gumalaw kayo bago tuluyang mawala ang tiwala sa inyo ng taong bayan. Dahil may karapatan, sagrado ang taong bayan, maghanap ng katotohanan dahil kanilang pera ito. Ay malinaw po at maliwanag pa sa sikat ng araw, sa buwatang katakot-takot mula sa Executive Department, sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, Senado at Kongreso, kontraktor ang nagpartihan sa pera ng mamamayang Pilipino.